Si Angela Chang ay anak ng isang Chinese business tycoon. Siya ang unika iha, kaya lahat ng gusto niya ibinibigay sa kanya ng mga magulang. Hindi siya mahilig sa material na bagay. Mas gusto niyang mag-travel kung saan-saan. Kahit na mag-isa nakakapasyal siya. Minsan kasama niya ang parents niya, ngunit lagi namang nagtatalo ang dalawa tuwing nasa bakasyon sila. Naiinis lang siya kapag tila asot pusa ang mga ito. Kauuwi lang niya galing sa solo vacation. Ang kanyang papa ang sumundo sa kanya sa airport. Magla-lunch sila ng kanyang ama. Kaya pumunta sila sa isang 5-star restaurant. Pagpasok nila sa loob ng VIP room, ay bumungad sa kanila mga board of directors. Kilala niya ang iba ngunit hindi lahat. Inilapit niya ang marmol na upuan sa papa niya at bumulong dito. "Papa, why did you want me here?" "This is your lunch meeting with the board of directors." "I want to include you here because you're my heiress. It's better this way. I'll give you heads up for your training." Si Angela ang tagapagmana ng electronic sector business ng papa niya. Plano rin ng mga ito na ipamana sa kanya ang hotel and restaurant business nito. Ayaw niya mag-handle ng business pero wala siyang choice kundi gawin to balang araw. "I'm just here to listen, right?" Bulong niya sa ama. "Listen and observe." Seryosong sagot ni Mr. Chang. Hinalikan siya ng papa niya sa noo. May ilan pang hinihintay sa lunch, kaya hindi agad nagsimula ang event. Umu-order pa ang lahat. Napatigil siya sa pagtingin sa menu nang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone at tinignan ito. "Who's calling?" "Mom." "Answer it." Lumabas si Angela sa VIP room upang sagutin ang tawag ng mama niya. "Mom, why are you calling me?" "Nakalimutan mo na ba ang lunch date natin?" Inis nitong tanong. Filipina ang mama niya na nakapangasawa ng Chinese. Mayaman ang angka nila sa mother's side at may konting lahing Chinese. Na arranged marriage ito sa papa niya. Kaya siya nabuo. Kahit sa China siya lumaki, tinuruan pa rin siya ng mama niya na magtagalog. Too bad, tinawagan ako ni papa para sumama sa kanyang lunch meeting. Maybe next time? Hindi pwedeng next time. Nakakahiya sa kumari ko at sa anak niya. Magpaalam ka muna sa papa mo. Papayagan ka naman niya. Pero need ko sumama kay papa para makapag-observe na ako. Malapit na ang training ko, right? Please, unahin mo muna ito, Angela. Mariin siyang pumikit. Ma, alam mo namang hindi ko gustong maikasal sa hindi ko mahal. If it's okay with you, then it's not for me. Ayoko matulad sa marriage ni Papa na hindi nagpapansinan at hindi magkatabi matulog kapag gabi. Lumaki siyang walang lambingan ng magulang niya, walang love and affection. Hindi niya gusto ang ganong married life. Gusto niya, ang pamilya niya ay puno ng pagmamahal. Malay mo, mapamahal kayo sa isa't isa. Katwiran ng kanyang mama. Ngunit pilit na natawa siya. Kayo ba ni Papa? Nagsasama lang naman kayo dahil nandito ako. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya tutulad sa mga magulang niya. Bumuntong hininga si Mrs. Chang. This is for your own good. Kapag naikasal ka sa kanya, you can do everything that you want. You can travel or be a housewife. Hindi mo na kailangang i-manage ang mga business kasi asawa mo na ang gagawa nun. Yes! I don't want to be a businesswoman, but I don't want to stay in a loveless marriage too. Tugon niya kaya napatahimik ang kanyang mama. Pinatay niya ang tawag. Napabuntong hininga siya habang pumapasok sa loob ng VIP room dahil hindi niya talaga gugustuhin ang ginawa ng mama niya. Kay bilis na lumipas ng 3 buwan para kay Angela. Hindi siya umalis sa China. Kahit isang out of town, hindi niya magawa.
Hindi rin niya napansin ang paglipas ng panahon dahil naging abala siya sa pagtitrain sa kanya ng papa niya sa negosyo nito. Marami siyang natutunang mga taktika upang mapaganda at mapalago ang negosyo. Ayaw niyang maging businesswoman, ngunit kinakailangan dahil wala namang ibang magmamanage ng mga negosyo ng kanyang pamilya. Nung makauwi siya sa mansyon nila, nagulat siya na makitang naroon ang kanyang grandparents. Iba ang naging kutob ni Angela. Mahina niyang hinila ang mama niya sa veranda upang kausapin ito. Anong ginagawa ni na grandpa at grandma dito? At bakit may mga dowry? May inis na tanong niya. Malalaman mo mamaya. Saad ng kanyang ina kaya napabuntong hininga siya. Meron na siyang kutob sa kung anong mangyayari. Ipagkakasundo siya. Maraming dowry na ibinigay sa kanila. Minsan lang pumunta ang grandparents niya sa mansyon. Tuwing may family events lang. Ma! Nag-iisa lang ako na anak, ipapakasal niya talaga ako? Mahina ang boses niya, ngunit hindi mawala ang inis sa kanyang sistema. Mahinahon siya nitong pinagmasdan. Pumayag na ang papa mo. Siya rin ang tumawag sa grandparents mo. Nag-insist na sila mag-aasikaso sa lahat patungkol sa kasal. Napilit ni Mrs. Chang ang asawa nito na i-arrange marriage si Angela. Ipapakasal si Angela kay Cleo Tan. Ito ang kababata niya. Ang pamilya ng lalaki ay matalik na kaibigan ng pamilya nila. Mas maganda raw na magkatuluyan ang dalawa upang si Cleo ang mag-manage ng negosyo. Tutulungan nito si Angela sa pag-handle ng mga kumpanya. I told you that I don't want this marriage. Inis niyang pag-uulit. But he can help you. Kababata mo naman siya, kaya magiging komportable ka sa kanya. Inis niyang hinagod ang sariling buhok. Alam niyang tradisyon ito ng pamilya niya. Ngunit gusto niya pa ring magmatigas na tumutol. It's not about the compatibility or comfortability. Mama, I want love in marriage. Kahit anong pilit niya si mama niya, nasunod pa rin ang gusto nito. Pinagtulungan siya ng lahat, pati na rin ang grandparents niya. Tinakda siyang ipakasal sa kababata niya sa 1 taon. Fixed marriage na kinakaayawan niya. Dumating ang araw na nagkita ang lahat, ang magulang at grandparents niya, pati na rin ang pamilya ni Cleo Tan. Nagbigay si Angela ng galang sa lahat ng elders na kasama nila sa restaurant. Nag-usap na ang lahat tungkol sa kasal. Are you excited about this marriage, Cleo? Tanong ng grandpa ni Angela. Masayang tumango si Cleo. Tinignan siya nito. I'm very excited. I really like Angela since we were kids. Patagong na pairap si Angela. Kababata niya si Cleo. Ngunit hindi niya ito gusto, kaya lagi niya itong tinatarayan. How about you, Angela? Are you happy? Tanong ng ina ni Cleo. Tumaas ang kilay niya at tinignan si Cleo. Umismid pa siya. I'm sorry, but no, I don't want this marriage. Sabi niya. Harap-harapan siyang tumanggi, pero nagkibit balikat lang ang lahat. Hindi na bago sa mga ito ang makarinig ng pagtutol. Ang mga elders pa rin ang masusunod kahit na tumanggi si Angela. Napatawa ang kabilang partido at sinaway naman si Angela ng grandparents niya. We all came from that too. Ayaw din naming ma-arrange marriage, but look at us now. Patagong irap ang muling ginawa ni Angela. Kung may paraan, hindi siya susunod sa gusto ng mga ito. Mabilis ang naging pangyayari. Naging mas busy siya sa pagtitrain at pag-handle ng company nila. Naging mabilis din ang pagdating ng takdang oras ng kasal. 1 taon ang lumipas at ang mga grandparents niya ang nag-asikaso nito. Noong nagkaroon siya ng oras upang magbakasyon, tumakas siya. Ngunit nalaman din kung saan siya pupunta. Sinundo siya ng tauhan ng papa niya sa Bali.
Inis na inis si Angela noong nakauwi sila. Hindi niya pinansin ang mga magulang kahit nakasalubong niya ang mga ito sa living room. 2 linggo bago ang kasal niya, nagbakasyon siya sa Pilipinas kasama ang mga kaibigan. Himala dahil pinayagan siya ng mga magulang niya. Walang bodyguards dahil hindi naman siya tatakas. Lagi rin siya natatagpuan ng mga ito. Ano pang sense ng pagtakas niya kung lagi din siyang nakikita? Nagulat na lang kami na ikakasal ka na wala ka namang boyfriend. Ani Savannah. 4 na taon niya itong kaibigan. Nagkakilala sila dati sa Malibu. Hindi ko gusto ikasal. Sinubukan kong suwayin sila. Pero sa kasal pa rin ang bagsak ko. Alam mo naman ang Chinese tradition. Ganyan talaga kapag mayayaman. Laging arranged marriage. Sambit ni Savannah. I wish I'm just a poor person, no? Bumuntong hininga siya. Humiga siya ng maayos sa buhangin. Nasa Amanpulo silang 2. May kasama silang ibang kaibigan dahil bachelorette party niya. Tapos na ang party. Natulog na ang iba niyang kaibigan sa hotel at nakikipag-inuman na lang siya kasama si Savannah. Baliw, money is everything, no? Maswerte ka nga at mayaman ka. Wish ko na lang maging maganda ang marriage life mo. But I want someone na mamahalin ko at mamahalin ako. Nalulumong sabi niya. Malay mo, matutunan mo siyang mahalin. No, kababata ko siya. Alam kong hindi na magbabago yung pagtingin ko sa isang tao at alam mo yan. Kawawa ka naman. Pakasalan mo tapos makipag-divorce ka. Gusto mo bang masakal ako agad ng pamilya ko? Hindi papayag ang partido both sides. Alam mong family-oriented sila, dapat complete family. At higit sa lahat hindi papayag si Cleo na magkahiwalay kami kapag naikasal na. Kawawa ka talaga. Kapag naitali ka kay Cleo, never ka na makakaalis. Dapat talaga may isa ka pang kapatid para hindi ka napapressure eh. How I wish. Bakit dito mo sa Pilipinas napili na magkaroon ng bachelorette vacation? Biglang tanong nito. I love the beach here. Katatapos lang ng bridal shower mo. Last day bukas ng bachelorette vacation mo. Gusto mo bang mas mag-enjoy ka pa? Ngumisi ng malawak si Savannah. What are you planning? Let's go! Bar hopping sa Manila. Kinabukasan bumalik nga sila ng Maynila. Noong gabi, nagsolo na silang mag-bar hopping. Ang huli nilang pinuntahan ay hindi typical na bar. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Anong ginagawa natin dito? Strip club ba to? Hubot-hubad ang sumasayaw ang mga babae sa stage. Maraming lalaki sa paligid at sumisigaw. Yes! Let's just watch. Panoorin mo sila para alam mo kung paano mo gigilingan ang asawa mo. Malokong sabi ni Savannah. Baliw, hindi ko gagawin yun, no? Nanood lang si Angela sa nangyayari sa paligid habang umiinom hanggang sa malasing. Lasing ka na, Angela? Di pa. Nakayukong sagot niya. Mukhang lasing ka na. Alam mo naman na mataas ang alcohol tolerance ko, hindi pa ako lasing, no? Pagsisinungaling niya. Napatawa si Savannah. Okay lang ang alcohol tolerance mo. Pero kapag marami kang nainom, gumagawa ka na ng bagay na hindi mo dapat gawin. Minsan, nambubugbog o naghahanap ng away. Upang ipakita niya na kaya niya, naglakad siya sa harapan nito. See? Marunong pa ako maglakad. Pupunta lang ako ng comfort room. Pumunta nga siya ng CR. Ilang minuto ang itinagal niya doon bago lumabas. Hindi siya agad nakabalik sa upuan dahil may humarang sa kanya na isang gwapong lalaki. Nanlalabo ang paningin niya at napangisi siya.
What's a lady doing here? Are you a lesbian? Tanong nito. Pamilyar sa kanya ang lalaki. Tumawa naman siya. What? I'm not? Nandito lang ako dahil dinala ako ng kaibigan ko. Tinignan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Napangisi ito ng malawak. Huwag mo nang itanggi na tomboy ka. Strip club to. At mga lalaki lang ang nanonood o mga tomboy. Hindi naman kita i-judge kung pareho tayo ng gusto. Nawala ang ngisi sa mukha niya. Napataas ang kilay niya. I'm a straight girl, okay? Huwag mo ipagpilitin yung gusto mo. Hindi pa ba pang-judge ang ginagawa mo ngayon? Sinasabi mong tomboy ako kahit na hindi. Ikaw lang ang kauna-unahang babaeng nakita ko dito. There's always a first time for everything, right? Do you see that? Kagat-labi na tinignan niya ang lalaki. Itinuro nito ang mga babaeng nagsasayaw sa stage. Malamang hindi naman ako bulag. Kung babae ka talaga, kayang-kaya mong sumayaw ng pole dancing. Mas lumawak ang ngiti nito sa kanya. Panandali ang tumama sa lalaki ang spotlight. Nakilala niya ito. Luminaw sa kanyang isipan kung sino ito. Sikat na businessman, pero nasa strip club. Hindi na nakakagulat dahil lalaki ito. Di ka marunong sumayaw, no? Napaismid si Angela. Akala niya mabait ito. Mapang-asar pala. What? Kailan pa naging basihan ang pagsayaw para mapatunayan na babae siya? Eh di tomboy ka nga. Hindi nga kasi ako tomboy. Bakit pa pinagpipilitan mo yon? Mukha kasing tomboy. Naka-pixie cut, hairstyle ka. Trend to sa China. Mukha kang tomboy. Pinipikon siya nito at napipikon talaga siya. Ngumisi siya ngunit nanggigigil na sa lalaki. Do you want me to prove you wrong? Okay then. Sasayaw ako sa pole na yon. Kapag nagawa ko, humanta ka kasi maglalaway ka sa galing ko. Prove everyone that you're not a lesbian. Mas lumawak pa ang pagngisi ni Stefan. Inalis niya ang suot na cardigan. Sinundan ni Stefan ang paghagis niya rito. Pole dancing ba? Or do you want me to do a sexy dance? Yes, pole dancing na lang. Baka mahirapan ka sa sexy dance. Paniguradong hindi ka marunong. Mukha kasing tomboy. Inakusahan siya nitong tomboy at hindi marunong sumayaw. Dahil sa kalasingan at pagiging competitive niya sa lahat ng bagay, handa siyang patunayan dito na mali ito sa paratang sa kanya. Isang tomboy mo pa sa akin, babasagin ko yung ilong mo. See? Aggressive ka na nga. Manununto ka pa. Gawain talaga ng mga tomboy. Ha? Nakakainis ka! Kinausap ni Stefan ang isang babae. Tumango ito at pinaalis sa mga nasa stage. Inalalayan siya ng lalaki na pumunta sa stage. Galingan mo. Inirapan siya nito. Sadyang magaling ako. Watch carefully. Papatunayan kong babae ako. Maingat na sumayaw siya sa pole. Mahilig siyang manood ng nagpo-pole dancing dati. 3 linggo siya nag-aral noon sa isang dancing studio, kaso hindi na siya tumuloy kasi hindi rin naman niya magagamit sa negosyo ang talent na yon. Dito lang pala niya magagamit, kundi pa siya minaliit ng isang lalaki. Nagpalakpakan ng lahat nung natapos siya. Maraming nagtapon ng roses, red envelope sa stage, may gusto pa sana i-table siya, pero hinigit agad siya ni Stefan. Sa galing ni Angela, hindi nakatiis si Stefan. Hinalikan siya ng lalaki sa harap ng maraming tao. Hindi siya conservative na babae. Mahilig siya mag-bar, ngunit hindi siya lumalandi at nakikipaghalikan. Ngayon ang unang beses, inaamin niyang type niya si Stefan. Pagkatapos ng halik, napatawa si Angela. Dala ng kalasingan, hinawakan siya nito sa pisngi. Tomboy pa rin ba ang tingin mo sa akin, ha? Malambing na sabi ni Angela. Tomboy pa rin. Asar talo siya. Inirapan niya ito at binitiwan niya si Stefan. Nagustuhan ko ang sayaw mo. Pero may mga tomboy din na marunong sumayaw. Napamura si Angela
dahil sa pagkapikon, si Stefan Melora. Kilala niya ito. Ngunit magpapanggap siyang hindi niya ito kilala. Baka mapagkamalan pa siyang stalker or secret admirer. Mukhang malakas pa ang kayabangan nito. What's your name again? Pagkikibit balikat niyang tanong. Type niya ang kagupuhan ng lalaki. Ngunit dahil sa pangaasar nito, nata-turn off siya. Why? Ipapabugbog mo ako sa mga tropa mo sa China? No, I just wanna know it. Ngumisi siya. Gusto niya ring pagtripan si Stefan. Ngumisi siya at itinaas ang kamay upang hawakan ang pisngi nito. Napalunok ang lalaki sa pagiging touchy niya. So what's your name, handsome man? Mapang-akit niyang tanong. Sa totoo lang, sikat ito sa China dahil sa taglay na kagapuhan. Bilyonaryo, ngunit pang-artistahin ang dating. Stefan Melora. Mahinang pakilala nito, ngunit dinig niya pa rin kahit maingay sa paligid. What's your work? Kunwari hindi niya alam. I'm a business owner, a billionaire. Nagmamalaki nitong sagot. Cool! Umismid si Angela. Ilang beses nang nag-cross ang landas nila sa business events. Ngunit ito ang unang beses na nag-usap sila. Gwapo talaga sa malapitan. May dumaan na waiter sa harapan nila. Ininom niya ang lahat ng dala nito. Easy ka lang. Ba't ininom mo lahat? Nakaramdam na siya ng pagkahilo. Tinawagan niya ang kaibigan. Nagpaalam siya rito na may sasamahan siya. May naririnig akong lalaki sa tabi mo. Gaga ka ba? What are you doing? May tuturuan na ako ng leksyon. Sagot niya kay Savannah. Noong una ay hindi ito pumayag. Ngunit nung sinabi niya ang pangalan ni Stefan, pumayag ito. Sige lang, support lang ako sa iyo, congratulations. Sana maganda ang gabi mo. Mukhang magiging maganda talaga ang gabi ko. Aniya. Alam ng kaibigan na hinahangaan niya si Stefan. Gagawa ka ba ng paraan para hindi matuloy ang kasal? Why not magpabuntis ka sa kanya? O kaya naman pakasalan mo siya para hindi na matuloy ang kasal mo. Tapos i-divorce mo na lang siya pagkalipas ng 3 taon. Thanks for the suggestion, Beshi. You're welcome. Go, support lang kita. Enjoy your night. Nang matapos ang tawag, bumalik siya kay Stefan. Nakangisi ito sa kanya. Do you want to marry me, tomboy? Hindi ako tomboy. Prove it. By marrying me. Saad nito kaya napatigil siya. Do you think marriage is simple and easy? Nagkibit balikat si Stefan. Marry me and then divorce me. That's easy if you have money. Narinig ni Stefan ang sinabi ng kaibigan ni Angela. Napaisip si Angela sa sinabi ng lalaki. What if gawin niya? Makakawala siya sa pagkakatali sa family tradition niya. Hindi niya talaga gustong maikasal kay Cleo. Susuway siya sa family niya para piliin ang kanyang sariling kagustuhan. Sa bagay, kailangan din naman kita para sa sarili kong interes. Niyaya siya ni Stefan na magpakasal dahil sa kalasingan. Pumayag siya. Impulsive decision. Ayaw niyang matali habang buhay sa taong hindi niya mahal. Kung ang pakakasalan niya ay si Cleo, paniguradong wala na siyang takas. Pero kung iba na pwede niyang i-divorce kahit anong oras, madali lang makawala sa kasal. Kapag may taong sure na magmamahal sa kanya at mamahalin niya, doon lang talaga siya magpapakasal ng totoo. Okay, I'll marry you. But promise, you'll divorce me if I say it. Or let's have an annulment. Hindi ba ganun sa Pilipinas? There's no divorce. Only an annulment. Malawak nang umiti si Stefan habang bahagyang yumuko at inilahad ang kamay.
Glad to be your future husband. Noong tanggapin niya ang kamay nito, masuyo itong hinalikan ni Stefan. Pumunta sila sa bahay ng mayor ng Maynila. And I pronounce you husband and wife. You are now married. Inaantok nitong anunsyo. Naghalikan sila sa harap ng nakapadyamang mayor. Matapos ang halik na yon, pumirma agad sila sa marriage contract. Di ka nga tomboy. You're Mrs. Angela Melora now. Married to Stefan Melora. Napairap si Angela. Hindi naman magtatagal yan. Let's see, asawa ko. Masayang sabi ni Stefan. Parang nanalo sa billion worth business deal ang lalaki dahil sa saya. Ano bang trip niyo ng mga kaibigan mo? Last month, si Alex ang pumunta dito para sa kasal. Masaya naman ako na gusto niyo mag-settle down. Pero wag naman sana lagi madaling araw ang kasal niyo. Bigyan niyo ako ng tulog. Napatawa na lang silang dalawa sa sinabi ng mayor. Okay lang yan. Minsan lang naman. Tsaka wag kang mag-alala, iboboto kita sa susunod na halalan. Nagulat si Angela nung binuhat siya ni Stefan palabas ng bahay ng mayor. Ngayong asawa na kita, patatabain na kita. Payat siya dahil uso sa China ang payat. Kapag lumampas na 50 kilos ang timbang niya, mataba na yun. Do you know what I wished for? One night with a woman that I like, and that is you. Malambing na sabi ni Stefan. Dala ng kalasingan ay hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi nito. Sobrang swerte mo kasi ako ang napakasalan mo. Nahihilong sabi ni Angela. Ngayon siya tinamaan na epekto ng alak. Sinabi ni Angela kung saang hotel siya tumutuloy. Dinala siya ng lalaki sa hotel na yon. Dala ng atraksyon sa isa't isa. Hindi na nila napigilan ng sarili na pagsaluhan ng masarap, ngunit mainit na gabi. Ang gabi parang mabilis na panaginip. Kinaumagahan, nagising si Angela dahil sa alarm ng cellphone niya. Ang una niyang nabasa ay ang mensahe ng mama niya, kaya napabangon siya agad. Nung matapos siya magbihis, napatigil siya. May senaryong pumasok sa isip niya. Stefan Melora? Hinanap niya ang lalaki sa bawat sulok ng hotel room. Ngunit wala siyang nakita. Miski bakas nito wala. Napatulala siya. Napabuntong hininga nung napagtanto na baka nananaginip lang siya kagabi na kasama ito. Panaginip lang ba yung kagabi? Sobrang lasing ko na parang pakiramdam ko panaginip ko lang. Mabigat ang katawan niya. Pero dahil siguro sa kalasingan, sunod-sunod na tawag ang pumasok sa cellphone niya. Nagmadali siyang umalis sa hotel, dala ang isang luggage bag. Hindi napansin ni Angela ang nahulog na papel sa may bedside table. Sinagot niya ang tawag ng mama niya. Ma, papunta na ako sa airport. Ano? Akala ko ba madaling araw ang flight mo? Pinagbigyan na nga kita sa vacation mo tas hindi ka pa sumusunod sa akin ngayon. Bilisan mo! Mamaya pang gabi ang kasal ko. Ilang oras lang naman ang flight, makakaabot pa ako. Ipapasundo na lang kita sa private plane. Huwag ka na mag-book ng flight. Ani Mrs. Chang. Pumayag na siya. Ayaw niya na makipagtalo pa. Sa kabilang banda, bumalik si Stefan sa hotel, ngunit wala na rin ang babae. Kaya siya umalis, ay may biglaan siyang meeting kasama ang board members. Pinahanap niya sa bodyguard si Angela. Nung nalaman niyang nasa airport ito, pumunta siya agad ngunit hindi niya makita ang asawa. What do you mean? She's nowhere to be found. Find my wife. Huwag kayong aalis dito sa airport hanggat di niya siya nakikita. Sir, sabi po na airline manager, may sumunduro po na private plane kay Miss Chang. Mrs. Melora. Pagtatama ni Stefan. Sinundan agad ni Stefan ang asawa niya sa China at nalaman na ikakasal pala ito sa isang businessman na nagngangalang Cleo Tan. Hindi papayag si Stefan. Asawa niya na si Angela.
Hindi niya hahayaang maikasal ito sa iba. Malakas ang laban niya dahil kasal sila ni Angela at kukunin niya ito. Napatulala sa malaking salamin si Angela. Nakasuot siya ng wedding dress. Nasa isang room siya at naghihintay na lang. Gusto niyang tumakas sa kasal, ngunit hindi naman makagalaw ang katawan niya. Ramdam niyang ubos na ang lakas niya dahil nga ba sa kalasingan kagabi? Naguguluhan siya. Panaginip lang ba yung kagabi? Sobrang lasing ko ba talaga? Kaya naghahalusinate ako? Nawala ang cellphone niya sa airport, kaya hindi niya matawagan ang kaibigan niyang si Savannah. Hindi niya tuloy maitanong sa babae kung totoong may na-meet siya kagabi. Kung totoo na si Stefan yun, edi sana katabi ko siya sa kama habang yakap-yakap. Ginulo niya ang kulot na buhok. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Hindi talaga totoo ang nangyari. Wala rin naman bakas ng lalaki doon. Napabuntong hininga na lang siya sa pagkadismaya. Ang ganda sana ng mangyayari, kundi lang panaginip yung kagabi. Akala niya may dahilan upang hindi matuloy ang kasal niya. Wala siyang gana nung nagsimula ang kasal. Nakangiti sa kanya ang lahat, pero nakatitig siya sa kawalan. Para siyang puppet na walang buhay at sunod lang sa pagkontrol sa string. Do you take Angela as... Napatigil ang pastor sa pagkakasal sa kanila dahil biglang bumukas ang pinto ng convention hall. Stop this wedding! Pumaibabaw ang sigaw ng isang lalaki. What? Usal ni Cleo sa tabi niya. Who are you? Malakas na sigaw ng grandparents ni Angela. Napalingon agad si Angela sa dulo ng aisle. Naniga siya sa kinatatayuan nung makita si Stefan Milora. Mr. Stefan Milora, what are you doing here? Why are you ruining my daughter's wedding? Galit na sigaw ng papa niya. Hindi makagalaw sa sobrang gulat si Angela. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi talaga panaginip ang lahat kagabi? Pero bakit wala sa hotel room ang lalaki? Kung alam lang niyang hindi panaginip ang pagtatagpo nila kagabi, hindi siya aalis ng Pilipinas. I'm her husband. We got married last night. Pahayag ni Stefan, kaya malakas na suminghap ang lahat. We don't believe you. Ani Mr. Chang. Nahimatay sa gulat ang grandma ni Angela. Sinalo ito ng lolo niya. Angela? Anong sinasabi niya? Totoo ba? Biglang nabuhayan si Angela. Taas-taos siyang tumango. He's my husband. He's here to stop my wedding. Mas lalong lumakas ang bulungan ng mga bisita sa paligid. What did you do, Angela? You really want to ruin your wedding? I love him. Pagsisinungaling ni Angela. I'm so disappointed with your family. Umiiling na sabi ng grandparents ni Cleo. You're ruining our family's image, Angela. Sabi ng kanyang grandpa. Wala siyang pakialam sa image ng pamilya. Mas mahalaga sa kanya na hindi sundin ang mga ito. Makakalimutan din naman ng mga tao ang ginawa niya sa paglipas ng panahon. I want proof! Nagbulungan ng mga tao habang itinataas ni Stefan ang papel. If you want proof then, here it is. Ipinakita nito ang marriage certificate nila. You got married in the Philippines. Nagtatakang wika ni Cleo. Yes, I'm sorry. Paghingi niya ng paumanhin. Angela, you made me mad. You're ruining our legacy and image. Tumakbo agad si Angela papunta sa dulo ng aisle. Kung saan nandun si Stefan. Hinigit niya palabas si Stefan. Angela! Tawag ng papa niya habang tumatakbo silang dalawa. I'm coming with my husband. Tumakas sila ni Stefan. Sumakay agad sila ng kotse at pinatakbo ng mabilis. Hinabol sila ng tauhan ng kanyang papa, ngunit tatakasan nila ang mga ito. Pumunta agad sila ng airport. Nang makasakay sila sa private plane ni Stefan, tsaka lang sila nakapag-usap. Alam mo bang akala ko panaginip lang ang lahat kagabi? Bigla kasing nawala.
ani Angela. Sobrang lasing ka kasi. Welcome to my messy life. Itinaas ni Angela ang wine glass. Ginawa rin to ni Stefan. Sabay nilang ininom ang wine. Magulo din ang mundo ko. Welcome to my life too. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi natagpuan kita ngayon. Tipid nang umisi si Angela. Ayoko magpasalamat sa'yo pero sige na nga. Salamat kasi niligtas mo ako sa kasal ko. Ang importante ngayon, hindi siya makakasal kay Cleo. Iuuwi na kita ng Pilipinas, asawa ko. Handa ka na ba sa marriage life natin? Ngumisi si Stefan at kumindat ito. Napangisi si Angela, tumaas ang isang kilay. Baka may nakakalimutan ka. Pumayag lang ako may kasal sa'yo dahil kailangan kita. Malaking trip lang naman ang kasal natin. Hindi mo alam yan. Baka kasi may in love ka sa akin. Dream on, Stefan. Marahang pinag-cross ni Angela ang hita. Nakapagpalit na siya ng damit. Itinapon ni Stefan ang wedding dress niya. By the way, paano mo nalaman ang tungkol sa kasal? Kinuwento mo sa akin kagabi. Sobrang daldal mo pala. Pagsisinungaling ni Stefan. Nalaman niya kasi mabilisan, kaya mabilisan niya rin tong pinaimbestigahan. Nagkibit balikat si Angela. Pagkatapos sila makauwi sa Pilipinas, tumakas na si Angela sa lalaki. Gusto na kasi siya nitong ibahay, ngunit gusto niya muna mag-travel. Hindi naman siya hinabol ng asawa. Miski ang papa niya, hindi siya pinuntahan. Wala ring sumusulpot na bodyguards nito. Lingid sa kaalaman ni Angela, alam ni Stefan kung nasan siya. Sikretong pinababantayan siya nito sa mga tauhan nito. Hindi inaabala ni Stefan ang asawa, ngunit bantay sarado niya ito. Lumipas ang isang buwan na walang ginawa si Angela kundi mag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Bumili na siya ng sariling bahay, galing siya sa supermarket at namili ng mga groceries. Nang makauwi, nagulat siya na makita si Stefan sa harap ng bahay niya. Ba't nandito ka? Paano mo nalamang dito ako nakatira? Surprise! I'm a billionaire. Marami akong koneksyon, misis ko. Nakangising sagot ni Stefan sa kanya. Kinuha ng lalaki ang dala niyang grocery bag. Hinayaan niya naman to. Ngayon nandito ka na rin. Pag-usapan na natin ang kailangang pag-usapan. Hindi na rin siya dapat pang magtago. Dahil kailangan nilang pag-usapan ang peking kasal-kasalan nila. Kailangan na nilang umacting na happily married. Nagawa kasi ng paraan ng papa niya na matawagan siya. Pinapauwi siya nito at pilit pinapahiwalay kay Stefan. Alam daw nitong hindi nila mahal ang isa't isa at gusto lang daw niyang takasan ang kasal kay Cleo. Tama naman ang papa niya, pero syempre hindi siya aamin. Ipapakita niyang mali ito. Magpapanggap silang masayang nagsasama ni Stefan at a-acting na nagmamahalan. Pinapasok niya sa loob ng bahay si Stefan. Wala bang halik dyan o yakap na pagsalubong? Trip lang ang kasal natin. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Wala sa mood na sabi niya. Ngumuso si Stefan habang umuupo sa sofa. Asawa pa rin ako, misis ko. Naging busy lang ako sa negosyo. Bigla mo na akong tinakasan. Mabuti na lang at nahanap din kita agad. Pinabantayan kita sa mga tauhan ko. Habang busy ako. Di muna kita nilapitan dahil gusto ko ring mag-enjoy ka sa bakasyon mo. Pinapahirapan ako ng ama mo sa negosyo ko. Sinusulot niya ang mga investors ko. Mabuti na lang at loyal silang lahat sa akin. Galit na galit ang papa mo sa akin dahil alam niyang tinatago kita. Hindi siya nagsalita. Pinakinggan niya lang si Stefan. Medyo na-miss niya ang pagiging madaldal nito. Pero naiinis siya sa pang-aasar nito. Nagtatampo ka ba sa akin? Malambing na tanong nito sa kanya. Hindi no. Tumikim siya at umiwas ng tingin. Hindi ka na dapat nagpapaliwanag. Wala akong pakialam sa kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Pagtataray niya. Ang cold naman ng misis ko. Asawa kita kaya magpapaliwanag ako. Asawa sa papel, Stefan? Pagtatama niya. Sa ngayon, paano kapag na-fall ka na sa akin?
Kulang ka ba sa tulog? Matulog ka muna. Itinuro ni Angela ang upuan. Baka naman gutom ka lang. Umupo ka muna. Gusto mo ba ng juice? Ipagtitimpla kita. Gusto ko ng yakap at halik ng asawa ko. Ayaw mo ba ng lambing ko? Paglalambing ni Stefan. Kung suntukin kaya kita, magiging battered husband ba ako? Battered husband? Ang kapal na mukha mo. Hindi naman talaga kita sasaktan, no? Nananakot lang ako. Napairap siya. Talagang kuhang-kuha nito ang inis niya. Kidding aside, what do you want to talk about? I'm all ears for you, asawa ko. Na-miss ni Stefan ang naaasar na mukha ni Angela. Miss na miss niya itong asarin. Ibinaba ni Angela ang contract sa maliit na lamesa. Ito ang kontrata natin. Basahin mo na mabuti. Kinuha ni Stefan ang contract at binasa ito. Malakas itong suminghap. Hindi kita allowed hawakan. Halikan at yakapin. Asawa kita. Paano kita malalambing? Bawal magkatabi sa kama, pero pwedeng magkasama sa isang bubong. Pagpapatuloy ng basa nito. Baka magtaka si Papa kung bakit hindi tayo magkasama sa bahay. Kailangan mo nang lumipat mamaya. Hindi makalapit kay Angela ang mga tauhan ng Papa niya dahil protektado siya ng mga tauhan ni Stefan. Ngunit nakikibalita pa rin ang Papa niya at nagmamasid sa mga ginagawa nila. Okay, dito na ako tutulog, pero nakakalungkot lang na wala akong katabi. Bibili ako ng aso para may katabi ka sa pagtulog. Pwede ba ikaw na lang asawa ko? Kung sinuntok kita, gusto mo yon? Sakit mo naman maging asawa. Tumawa ng malakas si Stefan. Ang sarap asarin ng asawa niya. Mag-asawa lang tayo sa papel. At nagpapanggap lang tayo. Kailangan lang kita maging asawa ng 4 na buwan. Pagkatapos nun mag-divorce na tayo. Wala pa yatang divorce sa Pilipinas. Meron na ba? Divorce o annulment? Basta kahit ano, basta hiwalay at hindi nagsasama. Hindi ko pa rin plano na mag-asawa kapag naghiwalay tayo. Kung abutin na ilang taon sa papel ang kasal natin, basta magkahiwalay tayo at hindi nakikita okay lang. Ilang beses mo talagang sinabi yung salitang hiwalay, no? Gustong gusto mo talaga akong hiwalayan? Nakakaawa naman pala ako. Nagdadramang sambit ni Stefan. Napabuntong hininga si Angela. Doon din naman patungo. Let's just be realistic here. Sinasakyan lang ni Stefan ang sinasabi ni Angela. Ngunit gagawin niya ang lahat para hindi siya mahiwalayan ng asawa. Nakuha niya na ito. Bakit papakawalan niya pa? Hindi siya tanga para hiwalayan ang pangarap niyang babae. Paano ako? I have needs. Ani Stefan at sumipol ito. Magtiis ka muna. Ikis-kis mo muna sa pader. Mataray na sabi ni Angela. Napatawa si Stefan. Hindi pwede yung ganun, asawa ko. Then after our contract, gawan mo ng paraan para mapawalang bisa ang kasal natin sa papel kung gusto mo na agad makatira ng ibang babae. Tumango si Stefan. Kunwari, sumasang-ayon sa plano ni Angela. Yan lang ba ang plano mo? Umayos sa pagkakatayo si Angela. Hinawi niya ang buhok. Titig na titig si Stefan at nabibighani sa ganda ng kanyang asawa. Magsasama tayo na 4 na buwan para akalain ni Papa na okay ang marriage natin. At para hindi ako pahiwalayan sa'yo. Paniguradong kapag napatunayan niya hindi talaga natin mahal ang isa't isa, pilit niyang paghihiwalayan tayo at ipapakasal ako agad kay Cleo. Ipapalabas natin na secret LDR tayo noon. Ipapapress release mo, dapat ang marriage natin para kapanipaniwala. Wow! Planadong-planado mo talaga lahat, no? 4 na buwan? Ba't di mo gawing 1 taon para naman mas kapanipaniwala na nagmamahalan tayo? Okay lang ba sa'yo yun? Mas lumawak ang ngiti ni Stefan. Pabor na pabor ito sa lalaki. Yes, basta ikaw. Malakas ka sa akin eh. Bakit ang pakiramdam niya ay iba sa pinapakita ni Stefan? Gusto mo ba ako? Nung una inakusahan mo akong tomboy. Tapos ngayon umaakto kang dead na dead sa akin. Yung mga banat mo, nakakainis, hindi nakakakilig. Hindi sanay sa sweetness si Angela. Hindi niya kinalakihan yun sa pamilya niya.
Sige na, aamin na ako. Tumikim ito. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong gusto kita? Kaya kita nilapitan ng gabing yon para asarin at magpapansin. Ilang beses na kita nakikita sa business summit kasama ang papa mo. Secret admirer mo ko. Galit sa akin ang papa mo kaya hindi ako makalapit sa'yo. Nung makita kita sa strip club, naglakas daw agad ako. Hindi ko naman alam na papayag ka sa kasal na biro ko. Matagal nang may gusto si Stefan kay Angela. Pinapadalhan niya ito ng kung ano-ano at patagong nanliligaw. Hindi naman tinatanggap ng babae ang pinapadeliver niya. Wala kasing note. Lasing ako nun. Kada lasing ako, nakakagawa ako ng desisyon na hindi ko agad na pag-iisipan. Pero pasalamat ka. At sobrang gwapo mo kaya pumayag akong ikasal sa'yo. At ang pinakahuling dahilan ng pagpayag ko, kilala kita. Lagi kita nakikita sa TV at mga business gatherings. May same friends tayo. At nabanggit niyang sobrang bait mo. Ngunit ngayon nakilala na kita? Palaasar ka pala, grabe. Medyo nagulat si Angela. Nang malaman na secret admirer niya ito. Kung ganon, si Stefan na nagpapadala ng mga bulaklak at branded bags sa kanya. Hindi niya naman tinatanggap at lagi niyang pinababalik sa rider. Crush mo rin ba ako, Angela? Misis ko? Kilala mo ako at lagi nakikita. No. Expect our separation 1 year from now. Can we seal our deal with a kiss? Nilapitan ni Angela si Stefan at muntik na mahalikan, ngunit umiwas ang babae. Sinapak niya si Stefan kaya napadaing ito sa sakit. Nabali ang sinabi niyang hindi niya ito sasaktan. Kahit na may nangyari na sa kanila, hindi rason ito para lagi siyang bumigay sa lalaki. What? Masakit ah! Walang halik, walang lambingan, suntok lang ang meron. Nakahalukip-kip na saad niya. Natawa na lang si Stefan habang kinakamot ang nasaktang ulo. Lilipat na ako dito mamayang gabi. Babalikan kita, asawa ko. Pinirmahan ni Stefan ang contract at binigay ito kay Angela. Pagkatapos noon, tumakbo na ito palabas ng bahay. Kinuha ni Angela ang contract. Napailing na lang siya na makita ang pirma ng lalaki. Puso lang ito. Ang bawat araw ay mabilis na dumaan hanggang sa 2 buwan na silang nagsasama sa iisang bahay. Araw-araw asaran at pikunan. Noong unay, naiinis pa si Angela. Ngunit nung nasanay na siya sa biro ng lalaki, inaasar niya na ito pabalik. Si Stefan ang laging nagluluto ng breakfast. Sabay silang kumakain kapag parehas silang nasa bahay. Tapos na silang kumain at nagkukwentuhan na lang sila. Pupuntahan ka sana ng papa mo rito sa Pilipinas, pero naunahan ko siya ipaban sa bansong to. Pagbibigay alam ni Stefan kaya napatingin siya dito. Maraming connection si Stefan, kaya madali na para sa kanya yon. Kung balwarte nito ang China, balwarte naman ng lalaki ang Pilipinas. Bakit mo pinapaban si papa? Baka kakausapin niya lang ako. Hindi na ako magtitiwala sa kanya. Baka ilayo ka niya sa akin. Wika nito at napanguso. Napailing na lang si Angela. Sa galit ng papa niya, baka nga kalad ka rin siya nito pauwi. Sa bagay tama ka. Yun nga talaga ang mangyayari. Hindi ko kaya mahiwalay sa'yo. Napanguso na lang si Angela sa sinabi ni Stefan. Kahit may alipore siya sa Pilipinas, hindi ka nila malalapitan. Dahil may mga tauhan akong nagbabantay sa'yo. Uminom siya ng tubig at bumuntong hininga. Thank you sa pagbabantay. Tahimik ang buhay ko dito. Hayaan mong sa social media na lang makibalita ang magulang ko at sa mga tauhan niya sa paligid, pero hindi makalapit. Tumikim si Stefan. Alam mo bang kinikilig ako sa mga pagpo-post mo ng pictures natin? Namumulang sabi nito. Lagi silang nagsiselfie ng sweet para i-upload sa internet. Para kapanipaniwala na mag-asawa tayo. Napakamot si Stefan sa batok at ngumuso ito. Binayaran ko na nga ang mga news outlet para 5 article o news kada linggo ang gawin para makarating sa papa mo na happily married tayo. Magkano ang nagastos mo? Secret.
Ang cute nga ng mga post mo eh. Parang sobrang in love ka sa akin dahil sa mga captions mo. Nagkibit balikat si Angela. Kasi nungalingan lang naman lahat ng yon. Let people believe it. Ngumuso si Stefan. Biglang nakaramdam ng panlulumo. Paano kapag hiniwalayan mo ko? Maraming malulungkot kasi may shippers na tayo online. Natawa ng malakas si Angela. Hindi niya alam na may fans na pala sila. Lilipas din yun. Paano kapag na-inlove ka sa akin? Napatigil siya. Napalunok habang umiinom ng tubig. Hindi mangyayari yun. Umiwas siya ng tingin. Bakit siya aamin na may paghanga siya kay Stefan? Lalaki lang ang ulo nito. Paano kung hindi na crush ang nararamdaman ko sa'yo? Paano kung mahulog ako? Panandali ang napatigil si Angela. Then say it. Be honest. Sasaluhin mo ba ako? Depende sa sitwasyon. Tanging sagot niya. Bigla siyang nailang. Hindi siya aamin na gusto niya ang lalaki hanggat hindi nito sinasabing mahal siya nito. Ang gusto niyang makasama habang buhay ay ang lalaking mamahalin siya at mamahalin niya rin. Yung lalaking siguradong ipaglalaban siya sa dulo at hindi iiwan. Sa isip-isip naman ni Stefan, gagawa siya ng paraan para mahulog sa kanyang asawa at hindi siya nito hiwalayan. Lumipas ulit ang 4 na buwan, mas nakilala nila ang isa't isa. Mas naging sweet din si Stefan. Mataray pa rin si Angela, ngunit madalas na ring tumatawa. Tumatambay sila sa garden. Kinukulit naman siya ng asawa. Ibinaba ni Angela ang binabasang libro. Minsan na lang siya lumabas ng bahay. Marami naman siyang pera. Di na problema ang pagtatrabaho. Anong gusto ng baby ko? Gusto mo ba ng kiss? Baka gusto mo ng merienda? O baka gusto mo ng kaldagan? Minsan, nakakalimutan niya ang problema sa pamilya dahil masaya siyang kasama si Stefan. Napatawa ng malakas si Angela sa sinabi nito. Kaldagan? In-hit ka na. Ilang buwan mo nang pinaparating sa kanyang kaldagan na yan. Simula nung pinakasalan kita, nakareserve na ang sarili ko para sa'yo. You can touch yourself na lang? Tumatawang sagot nito. Only you can touch my body, asawa ko. Napatawa si Angela. Dati, inis siya sa mga biro nito. Ngunit nung komportable na siya kay Stefan, napapatawa na siya nito. Ilang buwan ka na masaya sa akin ah. Dati sinusungitan mo pa ako pero ngayon lagi ka nang tumatawa. Wait, what do you call that? Here, ang kengkoy mo kasi. Kengkoy? Grabe ka naman. Di ba pwedeng funny lang or joker? Ang pangit ng word na kengkoy. Pero kahit kengkoy ka, napapatawa mo ko. Malawak ang ngiti na sabi ni Angela. Namula naman ang mukha ni Stefan. Namumula ka. Kinikilig ka ba? Pang-aasar naman ni Angela dito. Napapasaya kita. Di ko maiwasang maging proud. Pahalik nga. Pahabol na hirit nito. Pasimpleng itinaas ni Angela ang libro upang matakpan ang namumula niyang muka. Masaya naman palang kasama si Stefan. Tama nga ang common friend nila. Mabait ito at sweet. Nakukuha nito ang loob niya sa paglipas ng mga buwan na magkasama sila. May dumi ka sa muka. Pinunasan ni Stefan ang mukha ni Angela. Kumakain sila ng cake. May icing sa pisngi ng babae. Ako na. Pigil ni Angela sa kamay nito. Ngunit natanggal na ang icing. Napunasan ko na asawa ko. Gusto mo ba? Ibalik ko pa yung dumi sa mukha mo? Napailing na lang siya. Namumula na ang kanyang muka. Hindi na rin siya mapakali. Bakit ba araw-araw ang sweet mo? Pwede bang tigilan mo na yan? Bakit ba? Ayaw mo? Asawa kita, kaya responsibilidad ko na pasayahin at alagaan ka. Asawa mo lang ako sa papel. Pagpapaalala ng babae. Ngunit iba na ang nararamdaman niya kay Stefan. Kung hindi pa ito titigil sa pagpapakilig sa kanya, baka mahulog na siya. Tama ka. Sa papel lang. Asawa kita, pero may hangganan.
Napabuntong hininga si Stefan. Para sila mga teenager na nagpapakiramdaman sa tunay na nararamdaman. Bakit ko pipigilan ang sarili ko na ibigay sa iyo yung pangangalaga bilang isang asawa? Mas magandang kahit sa maikling panahon, may paramdam ko na mahalaga ka sa akin dahil asawa kita. Pagpapatuloy ni Stefan. 8 buwan na tayo nagsasama sa isang bubong. Baka manibago ako niyan kapag nagkahiwalay tayo. Ani Angela. Mabilis kasi ang paglipas ng panahon. Di wag na tayo maghiwalay, Angela. Usal ni Stefan, kaya napatahimik ang babae at hindi siya makasagot dito. Inaamin ni Angela sa sarili niyang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Stefan. Inaalagaan siya nito at laging nilalambing. Pinaparamdam nito ang mga bagay na hindi niya nararanasan noon. Oo nga pala, may bagong chismis. Inilabas ni Stefan ang cellphone at pinakita ang ilang pictures. Nalaman niyang may anak pala si Cleo. May anak na si Cleo? Tinignan ni Angela ang mga pictures. Sikretong photograph lang ito. Pinaimbestigahan ko siya. Saad ni Stefan habang kumakain ng cake. Kung alam lang to ni Papa, hindi siya papayag na maikasalsahan si Cleo. Ayaw nila sa may anak sa labas. Gusto nila clear image. Sambit ni Angela. Makakatulong ito para hindi na siya ipilit pa dito. Binilhan mo ulit ako na regalo? Kada linggo mo akong binibigyan. Tumawa si Stefan habang tinutulungan siyang magligpit ng mga boxes. Marami akong pera. Gusto ko lagi ako may pasalubong sa'yo. Okay na sa kanyang pasalubong na pagkain, pero laging branded na bag yung binibigay mo. Hindi ba't nasabi mo na mahilig ka sa bag? Oo, pero pwedeng mura lang. Nakangiting umiling si Stefan sa asawa. No, gusto ko yung best bag kasi best ka para sa akin. Kilalang kilala mo na ako, no? Nakangusong saad ni Angela. To be loved is to be known. Kahit maliit na bagay dapat alam ko para mapasaya kita. Napangiti ng malawak si Angela sa sinabi nito. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Thank you so much sa pagkilala sa akin, lalong-lalo na sa pag-aalaga. Hindi napipigilan ni Angela ang sarili niya. Mahal niya na si Stefan. Hindi ito mahirap mahalin. 2 buwan ang lumipas at hindi nabawasan ang sweetness ni Stefan. Mas lalo pang nadagdagan to. Misis ko, tara sa labas. Mag-dinner tayo sa favorite kong 5-star restaurant sa Tagaytay. Hinalikan ni Stefan ang noo ni Angela. Hinayaan lang ito ng babae. Pigil ang kanyang ngiti. Tinatago ang kilig. Nagbabasa ako. Pwede mo namang dalhin yung book na yan. Come on, let's have a dinner date. Magluluto na lang ako dito. Maganda, mabait, matapang at sexy ka. Pero hindi ka talaga bagay sa kusina. Tara na. Ayoko ring mahirapan ka sa pagluluto. Hinalikan ulit ni Stefan si Angela sa pisngi. Ramdam ni Angela ang kilig habang ibinababa ang librong binabasa. Ilang beses mo na akong hinahalikan at niyayakap. Hindi mo ba natatandaan ang contract natin? Nakakalimutan mo na ba? Pagbibiro ni Angela habang natatawa. Gusto niyang asarin si Stefan. Napanguso na lang ang lalaki at nagkamot sa ulo. Contract lang naman yun. Tsaka hindi ko naman pinirmahan. Heart-heart lang yung nilagay ko doon, di valid. Hindi mo rin naman ako pinipigilan na lambingin ka. Pwede mo na akong halikan at yakapin kung gusto mo. Wala ng rules. Nahihiyang sabi ni Angela. Nagulat si Stefan sa sinabi niya. Wala ng rules kasi di rin nasusunod. Mahal mo na ba ako, asawa ko? Nilapitan siya ng lalaki at hinawakan sa magkabilang pisngi. Nagkatitigan sila. Mahal mo na ba ako, Angela? Nagkibit balikat lang si Angela habang nakangisi. Ilang beses siyang kinulit ni Stefan, ngunit hindi niya sinasagot ang tanong nito. Hindi pa siya aamin hanggat hindi nito sinasabing mahal siya nito. Nang gabing yon, bumiyahe sila papunta sa Tagaytay. Nang makarating sila sa 5-star restaurant, nagpicture sila. Ang paborito nilang picture,
ay ang nakahalik si Stefan sa pisngi niya at nasa background ng Taal Volcano. Noong nakaupo na sila sa private room, hinalikan ni Stefan ang kamay niya. Bakit ang daming fans sa labas? May nakabanner pa. Hindi naman tayo artista. Binayaran mo ba sila? Tanong ni Angela. Ito ang nakapansin sa mga tao nung nakababa sila ng kotse. Hindi. Baka nagmula sa assistant ko. Nabanggit ko kasi na magdi-dinner tayo ngayon. Baka may napagsabihan siyang iba na naipasa-pasa sa iba. Alam mo naman, may pakpakang balita. Minsan ka lang kasi lumabas ng bahay natin. Kaya nung nalaman siguro ng fans, pumunta agad sila dito. Dapat hindi mo sinasabi sa assistant mo yung personal activities mo. Spare him. Hindi naman siguro sinasadya na masabi sa iba. Hindi naman tayo guguluhin ng mga fans natin. Hindi lang ako komportable sa atensyon ng maraming tao. Wala namang fans. Si Angela sa China dahil private ang life niya. Ngayon lang nagkaroon dahil naging asawa niya si Stefan. Si Stefan ang sikat na bilyonaryo kaya maraming fans kahit saan. Don't worry, asawa ko. Hindi naman ako papayag na masaktan ka dahil sa excitement na malapitan ka. Lagi kitang poprotektahan habang buhay. Alam mo naman di ba na may hangganan ng kasal natin? Pang-aasar ni Angela. Pwede bang wag na tayo maghiwalay? Pinagmasdan niya ng taimtim si Stefan. Ilang minuto yun at kalaunan nagsalita siya. May isang bagay lang naman akong gusto. Galing ako sa pamilyang walang pagmamahal. Hindi mahal ni mama at papa ang isa't isa. Ayoko matulad sa kanila. I want my husband to love me unconditionally and so do I. I want the best for my family. A happy and normal parents is what I am longing for. Yun ang gusto kong ibigay sa mga magiging anak ko. If you can't give it to me, don't ask me to stay with you. Gusto munang masigurado ni Angela ang nararamdaman ni Stefan sa kanya. Kung mahal ba siya nito o hanggang saan ang kaya nito ibigay sa kanyang pagmamahal. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, Angela, na sobrang gusto ko magstay ka sa akin. Ilang beses ko nang pinaramdam sa iyo ang pagmamahal ko. Hindi mo ba makuha ang pinaparating ko sa bawat kilos ko tuwing kasama kita? As far as I can remember, crush mo lang ako. Direkta mo bang sinabi na mahal mo ako? An action without words is useless, Stefan. You need to tell it directly. Huwag mong hayaang mga pa ako sa nararamdaman mo. Ramdam ko ang kakaiba mong kilos, pero ayoko mag-assume hanggat di mo sinasabi. I'm sorry. Mali ako. Akala ko kasi malalaman mo na mahal kita kahit na actions na ang ginagawa ko. Now I realized that I should have been vocal in the first place. Tinignan ni Angela ang muka ni Stefan. Halata na sincero ang ekspresyon nito. Crush na crush kita nung una pa lang. Ngunit nung nagtagal na nakasama kita, mahal na kita. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na simula na makita kita sa business summit, nakuha mo na ang atensyon ko. Sino hindi magkakagusto sa'yo? Sobrang ganda mo. Gustong gusto na kita, kaya gumawa ako ng paraan para makausap kita nun sa strip bar. Kalaunan, naging asawa kita. Akala mo ba papayag akong maghiwalay tayo? Hindi. Sinong hindi mahuhulog sa'yo kung araw-araw nakikita kita at nakikilala? Kada araw na magkasama tayo, mas lalo ako nahuhulog sa'yo, Angela. Mahal na mahal kita, Angela. Kaya hindi ko hahayaang maghiwalay pa tayo. Open your heart to me. Handa akong iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan to sa iyo habang buhay. Mahabang pag-amin ni Stefan. Lumakas ang tibok ng puso ni Angela habang pinakikinggan ang bawat sinasabi nito. Ang haba ng sinabi mo. Pwede mo namang sabihin agad na mahal mo ko. You can make it short and direct. Nakangising sabi ni Angela. Binibiro niya lang si Stefan, ngunit sa loob-loob niya kinikilig na siya. Dahil sa pag-amin nito. Sabi mo, aminin ko lahat. E di ginawa ko. I love you too, Stefan. Mahina ngunit malambing na pag-amin ni Angela. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa pag-amin niya.
Ngumisi ng malawak si Angela. Ganyan ang confession. Diretso, walang paligoy-ligoy. Mahal mo ko? Sino ba may sabi na hindi kita mahal? Hindi makapaniwalang nakatingin si Stefan sa kanya. Mahal mo talaga ako? Ba't di mo sinabi agad? Ayokong mauna no. Ayoko mag-first move. Natatakot din naman ako. Baka hindi mo ako mahal at pa-fall ka lang. Masayang hinalikan ni Stefan ang asawa. Sure na yan Walang bawian. Mahal mo ako, mahal kita. So the feeling is mutual and never gonna change. Wala nang hiwalayan pa. Totoo na yung marriage natin. Papakasalan ulit kita. Natawa si Angela habang tumatango sa asawa. Oh please, make it next year. Si Stefan ang gusto niya makasama habang buhay. Inilabas ni Stefan ang singsing at isinuot sa daliri ni Angela. Napaiyak naman ang babae sa kaligayahan. Ngayon lang naibigay ni Stefan ang singsing. Pinupog ng halik ni Stefan si Angela at tumawa lang ang babae dahil sa kilig. I love you so much. Mahinang sabi ni Angela kay Stefan. Ilan ang gusto mong anak? Gumawa na tayo. Tigmamadali ka ba? Oo, para hindi ka na makipaghiwalay sa akin. Kain muna tayo para busog. Tumawa silang parehas. Masayang-masaya sila nung gabing yon. Nang makarating sila sa hotel, natutuluyan nila, at sa paglipas ng gabi na puno ng malakas na ungol at halinghing ang buong silid. 2 buwan ang lumipas. Napagtanto nilang buntis si Angela at naging mas masaya sila. Laging sinasama ni Stefan si Angela sa out of town habang di pa malaki ang tiyan nito. Ayaw niyang mahiwalay sa asawa. Isinama ni Stefan si Angela sa France dahil may business convention sila doon. Sinigurado niyang wala ang papa ni Angela. Nagpaiwan si Angela sa hotel dahil tinatamad siyang umalis ng maaga. Susunod na lang siya sa asawa kapag sinipag siya. Nung tanghali, nainip siya kaya napagpasyahan niyang gumala. Nag-text siya kay Stefan. Magkikita na lang sila sa mall. Gusto siyang sunduin ni Stefan ngunit hindi siya pumayag. At nagpumilit na bumiyahe mag-isa. Wala siyang bantay na bodyguards dahil nasa foreign country sila. Base sa balita, nasa Amerika ang papa niya. Lumabas si Angela sa hotel at sumakay sa kotse na nirentahan niya. Alam na ng driver kung saan sila pupunta dahil nakapina ito sa location. Nagulat siya nang biglang sumakay ang papa niya sa kotse. Long time no see, daughter. What are you doing here? Kunot noon niyang tanong. Kung ganun mali ang balita. Fetching my one and only daughter. My husband is here with me. I need to tell him that I'm with you. No, leave your husband. It would be the best if you divorce him now and marry Cleo. Wala siyang nagawa nang dinala siya nito sa hotel na tinutuluyan ng papa niya. Tinext niya ang asawa niya bago makuha ng papa niya ang cellphone. Pinaliwanag niya na mahal niya si Stefan, ngunit hindi siya pinakinggan ng ama. You must marry Cleo. I don't trust your husband. Papa, I don't love Cleo. I don't want to marry Cleo. He has a child. What? He has a child? Gulat ang reaksyon ng papa niya sa sinabi niya. Tumango si Angela. Sinabi niyang may picture sa cellphone niya bilang proof. Nang makita ito ng papa niya, naniwala ito. Alright, I don't want you to marry Cleo. Just divorce your husband. Bumuntong hininga siya. Ilang beses niya ba ipipilit na mahal niya si Stefan? I love Stefan and I'm carrying his child. You're pregnant. Hindi makapaniwalang tanong nito. Yes, and please, just wish us happy marriage, please. I hate your husband. He's a bad man. He's not bad. I love him. I don't believe you. Sa galit at dismaya ng papa niya, lumabas ito ng pinto. Ikinulong siya nito sa hotel room. Maraming bantay sa labas na tauhan. 1 linggo siyang ikinulong ng papa niya. Binibisita siya nito ngunit hindi niya kinakausap. Ayaw siyang palabasin hanggat di niya pinipirmahan ang annulment paper na pinagawa nito. I will jump
here. I'm not joking. Pananakot niya sa papa niya at lumapit siya sa balcony ng hotel room. You want to be with him so bad, huh? Taas noo siyang tumango. If you're too stubborn to imprison me here in this hotel room, then I'm stubborn too, to do everything just to be with him. You will die if you jump. Are you going to let me die? Napabuntong hininga ng malakas si Mr. Chang. You know, I'm his business competitor, right? I don't want him to be your husband because he might get all your inheritance. I don't trust him. He's just using you. I'm just protecting you. He's bad. I know him. He's not like that. Then, you can keep your possessions if you're having trust issues. I don't want the company. I'm very happy to be with him. And what do you want to do with my company? Donate it in the charity? Kung gawin man ito ng papa niya, wala na siyang pakialam. Hindi niya hihiwalayan ang asawa niya. I love him. Can you just leave us alone and have a happy life? Please? If you don't want me to be with him, death is much more better. Pananakot niya ngunit hindi naman niya talaga ito gagawin. Hindi siya tanga upang magpakamatay, no? May anak siya, hindi siya selfish. Tatakutin niya lang ang papa niya. Akmang tatalon siya pero mabilis na pinigilan siya ng ama. Halata sa mukha nito ang takot at pag-aalala. Stop this crazy stunt of yours. Okay, you win. You're such a brat. I will never bother your life anymore. Go on, be with him. After I talk to him. He's waiting outside the hotel for the whole week. Inilayo siya nito sa balcony. Ramdam niya ang nervyos ng kanyang papa. Patago siyang napangisi. Alam niyang hindi siya matitiis ng papa niya. Sino ba namang ama ang gugustuhin na magpakamatay ang anak para lang sa isang lalaki? Ayaw niyang manipulahin ito. Ngunit ito lang ang tanging paraan upang hayaan siya ng papa niya. Bumaba ang papa niya upang kausapin si Stefan. Mr. Chang, I'm here to do business with you. What kind of business? You know I hate you for always getting into my business. I have many competitors in our field of business, but I fucking hate your guts for marrying my daughter. Business is business, Mr. Chang. But marrying your daughter is not part of it. I married her because I truly love her. I don't believe you. Maybe you married my daughter because of my company. You want to get all of my business and possessions? Wrong, Mr. Chang. I love her with all my heart. I married her because she's Angela, not because of her last name. I can prove you wrong, Mr. Chang. How can you prove that you love her? How can I be so sure that you're not using her? I can give you the 30% share of my operational business for dowry. What business? Melora Electric Company. And I promise that I will never associate myself with her inheritance and company. Tumawa ng sarkastiko si Mr. Chang. Are you serious? It's a big share. You have my word, Mr. Chang. Everyone in business knows how I give importance to my promises. It's a deal. Wala na rin nagawa si Mr. Chang. Kapag pinilit niyang paghiwalayin ng dalawa, magpapakamatay ang anak niya. Takot siya na gawin ito ng anak niya. Kilala niya si Angela. Kapag gusto nito, gagawin ito. Mana ito sa katigasan ng kanyang ulo. Malakas ang topak nitong gawin ang bagay na gusto nito. Hahayaan niya na lang ang kanyang anak na maging masaya sa piling ni Stefan. You must never let her cry. I don't want to see her cry. I don't want to see her cry too. I'm doing my best to make her happy. Sincerong wika ni Stefan. Just like a business, you both talk as if I'm just a business? Simple and easy? Biglang sumulpot si Angela sa tabi nila. We are businessmen, honey. Ani Mr. Chang. Papa, bakit hindi ka pa nun pumayag? You know me, Angela. If I'm mad, I'm mad. I will never accept any offer.
Bumuntong hininga ito. Natakot si Mr. Chang nang desidido itong tumalon. And I realized that I should let you have your happiness. I don't want you gone. You're my only daughter. Niyakap agad ni Angela ang papa niya. Nagpasalamat siya dahil tinanggap na lang nito ang gusto niya. Masaya si Stefan na makitang nagkasundo ang mag-ama. Namimiss niya ang mga magulang na sumakabilang buhay na. Sa maayos na pag-uusap, naging maayos ang lahat. Bumalik sila ng Pilipinas matapos nila makausap ang magulang ni Angela. Naputol na ang ugnayan nila sa pamilya ni Cleo. Sa Pilipinas nila balak manirahan habang buhay. Dito na sila bubuo ng pamilya at bibisita na lang sa China kapag bakasyon. Anong gusto mong pangalan ng anak natin? Tanong niya kay Stefan. Ikaw, anong gusto mo'y pangalan sa anak natin? Balik tanong ni Stefan sa kanya. Stefano kapag lalaki. Kapag babae naman Stephanie. Isusunod mo sa pangalan ko? Bakit hindi? Maganda ang pangalan mo, no? Mahal na mahal mo talaga ako, no? Paisa nga ako, honey ko. Hinalikan ng matagal ni Angela ang asawang sobrang sweet. Masaya ka ba sa piling ko? Sobrang saya. Hindi ko ma-explain kung ilang percent pero sobra-sobra. Hindi ko rin masasabi kung gaano ako kasaya. Lampas kalawakan siguro. Nagbibirong wika ni Stefan. Napatawa silang dalawa. Mabuti na lang talaga nilapitan kita at inasar nun sa bar. Ani Stefan. Ngayon alam mo nang hindi ako tomboy. Kasi gabi-gabi na kitang sinasayawan at ginigilingan. At binigyan mo pa ako ng anak. At bibigyan pa sa susunod. Kumindat si Stefan. Tumawa silang dalawa habang nasa may balcony. Hinimas si Stefan ang malaking tiyan ni Angela. Dati inaasar lang siya ni Stefan. Nagpakasal sila dahil sa isang biruan. Ang kontratang kasal naging permanenteng pagsasama. Ngayon mahal nila ang isa't isa at biniyayaan ng magiging anak. Wala na silang mahihiling sa kanilang buhay. Isang gabing kasama ang tagapagmanang babae, ngunit sa habang buhay na pagsasama nagwakas. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Carmelita Daniels, Aurora Manley, Andrew Karim, Christopher Ralmario, Rosita Habawel, Dolores Olino, Lorna de la Cruz, Flor de Humo, Maria Feblanca Flor, Alejandra Acabado, Josephine Dariagan, Teresa Buli, Marlene Cagado, Carol Jean Dionson, Edith Hamero, Enday Lebra, at Dolores Solino. Maraming salamat po sa inyong lahat.